May tatanong po ako sa inyo kasi may nanonood sa ating subscriber. Hindi sila makapaniwala na ang pakain nyo lang daw po ay feeds lang tsaka dayami, minsan damo. Hindi raw nakapagpataba ng baka yun. Tunay po ba? Ay, hindi, kasi ang akin naman, kaya ang akin wala libre na sa kanila. Saka ito po yan, ano to? Ano nga po ito? Walang jackot siya, ito yung Malta. Malta ito yung mata-mata ng mais. Parang pampalapot lang yan eh. Ito yung tinatapon na talaga to. Ito po hindi na mapakinabangan to. Ay, kinakain eh, mas parang matamis yan eh. Gusto ng baka eh. Hinahaluan ko ng feeds. Ito po yung feeds na to. Ito pala yung mapula-pula. Kapatid ko yan. Yan ang kapatid yan. Ito po feeds din. Hindi, parang walang gamot yan. Wala pang gamot. Yung tapon. Tapon na po no. Oo, di kinukuha ko. Pwede siguro puro feeds na lang. Ano pa sasagot nyo? Hindi eh, parang hindi yata pwede. Nagtanong ako sa doktor eh. Although, ang akin naman eh, gaya-gaya. Pero nagtatanong din ako sa kanila. Ayun ang sabi lagi, 20% ang damo, ay ang feeds, 80% lagi ang damo. Di matanong ko rin po pala, kumbaga doon sa pagkain na pinapakain nyo pati feeds, ano po bang pinaka-maintenance ng baka nyo? Ay wala, sinasaksakan ko lang nga ng vitamins. May vitamins po? Nagsaksak kami ng isang araw. Vitamins po? Vitamins. Tapos po? Purga. Purgay mo na. Magandang araw mga Talongs TV. Tayo po ay bumalik dito kay Kuya Eddie Caraan dito po sa Barangay Bukal. Tayo po ay magtatanong ng ilang impormasyon at syempre binalikan natin siya para kamustahin yung kanyang pag-aalaga ng baka dahil po ngayon ay ibibenta na ulit yung mga baka niya dito at 3 months na po siya na nag-aalaga ng mga baka at may mga bagong kapundating dito. At syempre sa video natin na ito ay inaalay ko po sa lahat ng mga magbabaka o bago pa lang mag-aalaga ng baka. Panoorin niyo po yung video natin dahil marami kayong matututunan sa ating pag-interview kay Kuya Eddie sa pag-aalaga ng mga baka. At lalong higit syempre doon sa mga presyo ng mga baka binili niya dito. At lalong higit po sa mga mga OFW nating kababayan na gusto mag-alaga ng baka. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa suporta sa ating channel. Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw ito. Bibigyan ko pala kayo ng date ngayon kung ay pumunta tayo dito ay May 28, 2024. Ayan po, nandito po sa likod natin yung mga baka nila dito na pinapakain ngayon. Ayan po, kaya samahan nyo ako sa video natin sa araw na ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para like ang updates na natin video dito sa ating cattle farm visit. Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw ito. Aray, katulad na rin, boss talong. Sa 55 ako sa amin ni Kuya Eddie. Kinukuha ako ng 75. Magkano na rin ang ano nila? Nasa 20 na rin ano? 20. Kuya Eddie, nasa schedule na wala. Kuya Eddie, magkano naman pong gastos nyo dito sa pakain na to? Ay hindi, ang ginagastos ko hindi ko alam kung magkano ng kuwan kasi ang mga ito hindi pa napasok sa akin yung pinakagano nila? Pinakain. Mamaya ko po ikuntahin. Pag nagkabentahan. Ayun naman eh, halimbawa yung baka niya 5, i-divide pa doon. I-divide pa po. Siguro mga more or less isang baka, mga 1,000 lang gastos ng mga yung maliit isang baka lang. Mga more or less, 2,000, iba-iba. Pag nagtagal lang konti, di malaki-laki. Pero ito po ilang baka, ilang buwan ng alaga na po ito? Ito ilang buwan mo nag-alaga? May 3 na dara, may gitna na. May gitna may 3 buwan. Ayan eh, pinending ko. Gusto kong mapatagal. At saka nagagandahan ako, may lapad eh. Magandang kon eh. Pero Kuya Eddie, kung tatanong ko po sa inyo, pagbibili ni Boss Jason ito, sa estimate nyo, mga magkano matitira sa inyo dito? Tanggal ang gastos. Siguro ikuan. Pag umastos yun ng halimbawa ay di yan ipapatak na mga 57. 57. Oo. Ay kung halimbawa ay matadagdagan ni Boss Jason ni yan, ay maging 77, tig sa 10 kami. Buwabawasan, di ba? Bawasan din ako. Kumbaga po, ang kahati nyo pala mismo nag-alaga na. Kayo pala magaling na ano nyo. Tapos po, binibigyan nyo pala sila ng allowance. Ay, meron yan. Hindi, special do mga yung buwanan. Sweldo po. Magkano pang pasal? 1,000 lang naman. O kapag parang pinaka-allowance sila? Isang sakong bigas. Ang bigay ko. Yung 25 kilos lang, buwan. Kasi may iwi naman sila. Although yung sweldo ko, may alaga naman silang akin din. Kumbaga meron din sariling baka nyo po. Pinapaiwi ko lang para kung maubos yung sweldo, may saving sila sa baka. Napakabuti ni Kuya Eddie sa kanya mag-aalaga. Ayan, ang matulungan ko din naman. Kaya mga baka nyo, hindi na papabayaan ano? Yun pala. Talaga naman tinitignan ka. Baka mamaya, niluloko ko nga mga yan. Sabi ko, baka mamaya, mabilis yata kayo magbili kayo sa akin. Baka ang inyo lang ang inyo. Binibiro ko mo. Kaya dapat daw pala pa nagpapaalaga ng baka, wag mong gugutumin muna nag-aalaga. Oo. Hindi gutumin. Dapat lagi busog. Dapat, sabi ko nga kuya,
dapat po sa mga mag-aalaga, laging panayon ang busog ng baka. Sa umagat tanghali, kinabukasan ganyan lagi ang busog ng baka. Oo, ganun yan. Totoo yan. Para mas madali. Yan sinusupervise ko mga yan. Kailangan pare-pare. Pare-pare po. Meron eh, pagka yung busog ngayon, sa araw igutom. Wala na. Hindi makakain. Wala. Hindi talaga. Hindi makakain. Pwede. Dahil pare-pare po yung paano niya. May tatanong po ako sa inyo kasi may nanonood sa ating subscriber. Hindi sila makapaniwala na ang pakain nyo lang daw po ay feeds lang tsaka dayami, minsan damo. Hindi raw nakapagpataba ng baka yun. Tunay po ba? Ay, hindi, kasi ang akin naman, kaya ang akin baka ay hindi ang haba ng tag-araw. Ay, nakakakuha nga ako sa kapatid ko ng ganun pakain. Po, yung pispis. At saka yung pispis na gayon. Malaking bagay yun, para din dayami yun eh. At saka pagka yun nga, halimbawa isang buwan ka natin ibebenta na, ginugod ko na. Pizza talaga po yung binibili ng pizza na. Pizza binibili. Pero may pang-alala yung mga tapon niya ng kapatid ko. Ay, pinagtanggalan po ng ano. Siya ko pinakakain. Pang-ayuda. Parang pang-maintenance yun. Kasi Kuya Eddie may nag-comment sa atin, hindi naman iwasan natin mga nagko-comment na gano'n sa ating video. Sabi nila kasi, bakit niya pinagkakalat na ako daw mismo may kasalanan na pwede daw ipakain sa baka yung dayami kasi dito sa Batangas talagang kalimitan pakain, di ba dayami? Hirap lang talaga, kailangan talagang dayami. Wala eh. Hindi raw yung dayami at feeds daw hindi raw nakakapagpataba ng baka. Tunay po ba sa inyong experience? Hindi ko alam bakit ang akin ay gaya. Yun po ang sagot Kuya Eddie. Sa totoo lang, hindi ko kaya sagutin yan. Pero sa inyong pag-aalaga? Ang akin ay gaya na pinakakain ko eh. Although nung huli na wala ng dayami, saka yung puno na ng saging. Puno ng saging. Pero yun, makikita mo naman baka ko eh. Yun nga lang sabi ko, iba yung sa akin, kasi baka hindi talaga maniniwala na 2 buwan kaya lang naman nagkakagano sa akin, minakukunan niya ako ng source ng pakain. Yan po, yung pinakaano pero niya. Kung yung wala, lahat yung bili ng mahal na sa palengke, talaga medyo countless ang tubo. Yun naman pala. Kung bagay meron kayong... Papaboran lang ako na, although binabayaran ko sa kapatid ko yan, pero siyempre may discount naman. Hindi ganun kakuan. Pero katulad din po nito, sabi niyo, ang gastos lang dito niya, 2,000 sa 4 na. Kasi nga, yung tapon na ganito, hindi ko na pinababayad sa mga yan. Ito, parang, ito mo, libre na ito sa kanila eh. Pakita na Kuya Eddie. Ito, pakita mo ito. Yan, wala libre na sa kanila. Saka ito. Ito po yan, ano to? Ano nga po ito? Walang jacket. Siya ito yung Malta. Malta ito yung mata-mata ng mais. Parang pampalapot lang yan eh. Ito yung tinatapon na talaga to. Ito po yung hindi na mapakinabangan to. Ay kinakain eh. Mas parang matamis yan eh. Gusto ng baka eh. Inahaluan ko ng feeds. Ito po yung feeds na to. Ito pala yung mapula-pula. Sa kapatid ko yan. Yan ang kapatid yan. Ito po feeds din. Hindi. Parang walang gamot yan. Wala pang gamot. Yung tapon. Tapon na po no. Oo, di kinukuha ko naman. Yung palang pinag-ahaluan nila. Siyempre pag tapon na maraming dumi yan. Maraming mga tali-tali. Yung mga ganyan. Ay kumbaga kayo na po naglilinisan. Yan, pinalilinisan sa mga yan. Kasi hindi natutunaw sa baka yung plastic at saka ko. Pati po, ibig sabihin ko nga po, kaya po yung estimate nyo nasa 3 buwan, 2,000 lang ang gastos kasi yung iba kalimitan libre. Libre yung ganyan. Hindi, kung wala niyan, hindi ko sa tag-araw, wala kaming kumpanya. Pero po, yung sa experience nyo po, bagay, ito nga pakain nyo na, sa ibang, kasi dito sa atin sa Padre Garcia, di ba kalimitan po ang natatanong nyo, kalimitan po ang pakain talaga na, dayami lang at pizza na po. Ang iba naman nilalagyan niya ng molasses. Molasses po. Molasses saka asin. Marami diyang dito sa Batangas. Marami diyang ginagamit yung dayami. Dayami po. Dayami nga. Nilagyan nila ng molasses. Sabi, maganda raw sa tiyan, matagal daw sa tiyan ng baboy, ng baka yon. Matagal daw bago, ibig sabihin, hindi gaya ng damong mabilis lang ang bisa, no? Kaya pag dayami daw, matagal. Kaya. Yun ang sabi nila. Ay ako naman pag nakakausap ko yung mga magbabaka dyan sa palibot, tanong ako ng tanong. Ayan. Kumbaga talaga po dito sa Batangas pala, sa mga napuntahan yung nakakwentuhan nyo, talagang dayami at feeds lang ang gamit nila talaga. Hindi, pagkahirap. Paghirap. Pero pagka ako ang damo. Damo rin. Hindi po, parang dayami pa rin din naman ng damo eh. Yun pa pala. Pero yung sariwa,
Kasi, nahirapan na kami sa damo. Talagang walang kadamo. Wala po makuha. Oo. Ngayon lang, nakakabiyahe na. Meron na. Meron. Hindi kaya ako natanong sa inyo kasi meron ako pinuntang Sariaya. Baka napanood niyo yung pinunta natin na farm doon na may alagang 20 heads. Sadyang po unang punta ko doon hanggang ngayon, dayami pa kaya niya, hindi sila nagdadamo. Bako sa katawan niya. Yun, ibig sabihin ni matira sa katawan. Sabi nila. Yun naman kausap ko diyan. Parang ini-sprayan daw nila nang nagkakaroon sila ng molasses. Kasi ini-sprayan yung dayami para... Ganun din, mabilis din kumain. Oo, yun pala. Oo, yun ang sabi nila. Pero hindi ko pakita na actual. Gusto ko mapuntahan din yung kanilang farm eh. Hindi lang. Pero ito pong inyo, ito talaga itong gamit nyo lang po. Ito lang. Ito daw yung mga pinagbalatan ng... Ano tawag daw? Parang hindi ko lang kung jacket oats, kumalta yun. Parang oats nga po ito. Oo, jacket oats daw kaya. Mata-mata ng mais. Kita mo naman. Ito yung mga patapon na sa pinakuha ng... Oo, kaya natin may mga... Oo, kasama sa gilid. Nililinis niya kaya dito. Ito yung mga patapon na rin siya. Kumbaga pinagtanggalan na. Nahuhusa ganyan, winawalis. Nililinis na lang. Ayun. Kumbaga po yung napakaganda pala ng sistema niya dito at nakakakuha kayo ng libre. Pero kung sakali naman... Bayad din naman niya kaunti. Kaunti lang po. Tapos kung anong kuha ko, hindi siya ko nagbigay sa mga yan. Oo. Kumbaga para kumita din naman sila. Hindi kumbaga hindi madala. Oo. At saka sila ay, ang kinukuha ko lang naman sa kanila nga talaga ay gastos. Kasi hindi ko pwede patubuan sila. Yan. Pagka nga nagdi-deliver ng baka eh. Alam nila. Sasabihin ko, pag wala ako, magkano ang kwan? Sabi sa inyo, magkano ang presyo? Ganon. 54. Ayun, 54. Di 54. Ayun, sabi pala sa inyo. Ibig sabihin, hindi ko kinakanaan mga 54. Gagawin ko 56. Hindi ko pinapatungan naman. Pag iba-iba kasi sabihin nila, ipapatungan para tutubo. Papasok sa inyo yun eh. Pasok sa inyo yung perang yun eh. Hindi ko pinagawa sa mga yan. Kaya sabi ko lang sa mga yan, tulungan tayo. Igihin nyo. Para mabilis ang kuha. Para kumita rin naman ako. Tulungan ko naman kayo eh. Gano'n. Ibig sabihin ko po, pwede ilang beses nyo pala pinapakain ito ng ganito yung mga... Umagat hapon. Umagat hapon po. Anong oras po sa umaga? Sa umaga, kanina tinanghali mga 8, alas 8 na yata, alas 9 na kayo nagpakain na. Buwan na ng umpay pa eh. Pero dapat po, anong oras dapat? Alas 8. Dapat kung alas 9 man, di bukas yung alas 9 ulit. Kailangan lagi pare-pare. Hindi yung may maaga, may tanghali na. Bakit po? Para ang, alam na niya. Kung kailan siya kakain. Parang gano'n, parang natuturuan yan eh. Para din tao eh. Kaya ang pinipilit ko naman sa kanila, mga alas 8 magpakain na. Pero... alas 3, alas 4, 3:30. Yung mga ganun. Sa hapon ng mga yan. Kumbaga may pagitan siya ng ilang oras din po, no? Ilang kayo? Ilang oras yun? 8, 9, 10, 11, 12, 1. Parang 7 oras po. 12, 1, 2, 3. 7 oras na. 7 oras po, ayun po. Dalawang kain lang. Dalawang kain lang. Yung iba kasi po 3 kain eh. Ano ba tinatatlo? Maganda siguro yun. Para mas mabilis. Itong mga ito, pag tinatlo ko, wala na pakakain. Kumbaga natitipid na rin po yung baka. Kung madaming kumpay, mas maganda. Mas mabilis po lumaki. Parang tao yan eh. Pag matakaw ka, di ba? Siyempre, mas pag dami-dami kumain. Ibang lalaki talaga ng katawan. Lalaki. Pero kayo dito, tanong ko nga pala, ilang nga po ulit itong mga baka nyo ditong nalagaan? Ako yung akin yan eh, dito yung size. Meron pa rin yata. Meron pa rin yata po sa labasan. Labas ko yung 4. 30, 42, 3 inahin. Ayun. 45, 3 anak. 48? 48, dami. Pati anak, 3. Ano po yung kanila, kanya-kanya sila kung ilan ang gusto nilang alagaan baka o kayo na nagbibigay sa kanila? Hindi, ginawa ko lang ng yung 2 ay 3, ito ay 4, yung isa 6, 6 yung isang maganda na matagal na sa akin. Yun pala. Pagka hindi ko naman pwedeng paggawing 6 lahat, baka magkahina nakita pa yung matagal na sa akin yung isa. Yun pala. Ito po mga baka niyo. Para sabi po ni Boss Jason, ito daw po yung mga bago ng... Bago yan? Bago dating yan? Oo. Ito po yung mga baka niyo. Bago pa lang. Ilang araw pa lang. 4 kinuha yan. Isang linggo pa po sa inyo, wala pa no? Wala pa isang linggo, 4 na araw pa lang. Di ba? Isang linggo pa. Kaya di, ang tanong ko lang po, magkano kalimitan ang kinukuha niyo presyo ng baka kay Boss Jason? Ayun ang kinuha kay Jason. At ito pa itong mga ganito. Ito. Titingnan natin. At para malaman natin yung mga presyo ng mga baka nila. Tingnan natin. Mga bagong dating daw. Ito. Ito. Tsaka rin 2 aray. Partidahan niya na eh. Although timo maliit yung isang ito. Ito po. 61 ang partida niya. 61 partida po niya. Pero hindi ko naman nakakuhaan. Sabi ko, nung mapagdais ko, malaki nga aray. Dapat naitaas ko sa Kuya Rudy aray.
Although akin na rin, Aha. paiwero sa pisan ko. Aha. Ay para sabi ko, mas nakalamang ka, malaki ang iyo sa akin. Ay partidahan na, di ba Partidahan. dapat gagawin ko Kasi 60 sila- to, yung akin halimbawa. Aha. Ay hindi eh. Pinapartida, pinamili ko na siya eh. Yung dalawa nga 54. Ito po, ito 54 itong dalawang to. Yung isa yata ngayon Ito po 54 ito. 54 itong dalawa. Ito 54. 51 yun. 51 daw po yung isa. Yung narong ko, isang 55 at isang 50. Yung metallic. Nandun sa labas po. Oo. Yan Ito, hindi ko pala. na matandaan itong kwento, nauna ito eh. Ang tanda ko ito, 62, 61 yata yun. 61. Ito, hindi ko ba? tanda ito eh. 61 daw yun. Tapos ito eh. Hindi ko tanda ito eh. Pero mga bago pong baka yung alaga dito. Ano? Ha? Kaya di matanong ko lang po, ilang taon na nga pala kayo ng ganito nagbabaka? Tatlo na yan. 3 taon na po. Kumbaga, Pero nag-umpisa naman ako ilan lang, 6 lang. Pagkakaganyan nga, kumikita talaga. hindi naman ganun kalaki ang kita eh. Kumbaga tama lang. Okay lang nakakakuha ako. Ito naman si Jason, di siyempre pautang na pautang. Dali mo na, bili. Eh, siyempre, kahit pag ako may nakapagbili ng mga biik, binabayad ko na sa kanya. Kung saan nga ba nakapagbinta ng kaunting prutas, binabayad ko na lang sa kanya. Hindi yung talaga kita lang sa baka. Hindi naman ganyan kalaki. Isipin mong halimbawa kumita ka gaya no. Oo. Kita lang kami ng halimbawa ay pagpalagay mo ng 7,000. Aha. 3 buwan. Okay. Di yun lang. Oo. Ang ibig sabihin, hindi kikita ka ng pagka kinakapagbili ng 3, kikita ka agad na isang baka. Hindi ganun kabilis. Pero po, Tayo. ay yung malinaw na po yun sa nagtatanong natin, pinakamahina na po kita sa isang baka, sa isang buwan, 5,000 linis na po yun. Hindi. Yung akin yun may 3 7,000. Pag may 7,000 Aha. sa isang baka. Sa isang baka. Tigpipito kami. Sa loob ng 3 buwan. 3 buwan. Eh, mas malaki po yung inyo. Eh, paano po? Parehas lang kami. Oo. Parehas. Parehas. Tigpipito kami. Hindi po, pag yung kalimitan nga po, yung mga kunyari, binibili na lahat, ano? Siguro po mga 5,000, Oo, malinis na yun. baka gano'n. Baka gano'n kung bibilin lahat. Oo. At saka kung, malamang. Pero yung pambaka, yung pang maintenance, Aha. parang mura lang eh. 1,2 lang yata ang maintenance. Pero hindi yung pang araw-araw na gamit. Hindi yung talagang Oo. pang maintenance lang. Sabi nga nung kausap ko, para pang maintenance lang yun. Sasamahan mo rin ang kumpay. Kumpay po para, ano? Laging kwan. Kasi 80% dapat idamo eh. Yun nga Kaya po. may damo. 20% lang yung kwan. Yung feeds po. Kasi yun talaga po ang sa baka dapat pagkain niya, ano? Baka hindi matunawan. Yun pong, inakausap kasi ako. Sabi niya, boss talong, pwede siguro puro feeds na lang. Ano pa sasagot niyo? Hindi eh, parang hindi yata pwede. Nagtanong ako sa doktor eh, although ang akin naman gaya-gaya. Pero nagtatanong din ako sa kanila. Ayun ang sabi lagi, 20% ang damo, ay ang feeds, 80% lagi ang damo. Yun. Dayami, okay, damo, basta lagi gano'n. Kasi po mahirap. Hindi baka mamaya, hindi matunaw. Uy. Ayaw kong subukan eh, kasi Oo. puti malaki ang kapital. Malaki din, puro feeds, Eh. Oo, baka pakainin ko na lahat yung feeds yan eh. Madisgrasa, yan ang nangyari. Yan. Yan. Sinusunod ko na yung kabila. Kasi po ang damo at talaga naman ang pagkain ng baka sa tutusin. Damo talaga siya. Kumbaga yung pinaka-maintain na pagkain niya talaga. Kumbaga sa tao sa atin, kanin, bigas, yan po. Kaya dapat talaga hindi mawawalan damo. Yan na may biro lang nung nagtanong sa atin kahapon lang. Kaya lang sabi ko parang hindi pwede at malulugi din naman sila. Sobrang mahal ang feeds eh. Oo. Parang hindi, at saka hindi ko alam na po pwede yun. Hindi pa ako nakakita ng ganun puro feeds yun. Pero sa baboy, hindi ko alam, magkaiba yata yun. Ayun, para sa baboy nga gusto niya tularin sa baboy. Sabi ko parang hindi pwede yata. Parang hindi yata For pwede. feeds. Ewan ko rin lang. Hindi ako naka-experience doon. Pero Kuya Eddie, ang tanong ko po sa inyo, mas matipid ito na sa pagkain kaysa pag-aalaga ng baboy, ano? Ang baboy na may maganda rin. Lalo ngayon, ang baboy maganda ang presyo. Ang magbababoy tubo doon. Tubo din. Maganda ang presyo ngayon ng baboy. Kaya lang po, may kaya lang eh. Maraming ano yata kayo eh. Ay hindi, yun naman ikon eh. Ayun nga, may mga ganon. May mga nagkakaroon din ng depresya. Pero hindi Oo, na yun naman, po. parang wala na dito sa atin. Hindi Wala na ko po alam kayo. eh. Wala na akong balita ngayon dito. Although may baboy din ako, pero wala akong balita. Ako ingat eh, kasi mahirap din yan. May konti akong baboy. Opo nga. Kasi kalimitan din may mga tumatama mga sakit sa baboy na talagang Wala awa ng Diyos, wala naman Wala pa naman. ako. Hari na tuwag, mahirap. mahirap at negosyo. Ano yan eh, pinagkakabuhayan niya yan eh. Eh di ba, may recommenda niyo po sa mga baguhan pa lang na hindi naman pala mahirap mag-alaga ng baka? Hindi naman. Basta masipag lang mangumpay. Yun, oo. Kung ang iba dyan, hindi pa nagpipits eh. Pag yung ibebenta na lang, puro kumpay na lang tubig eh. Asin, yan, tubig asin. Marami ditong ganon. Yung mga kapitbahay ko, mga alagay, 2, 3.
Ay, hindi na muna nagpipid, kundi pag ibebenta na. Diba, isang buwan kalahati, 2 buwan kalahati magbebenta sa kanila pinipid. Pero pag hindi damo lang, lalagyan lang ng tubig ng asin, yun na lang. Yun lang pa Araw-araw, laging damo. Yung mga yan, tanong mo doon sa pisa. Ganun po ginagawa. Pero mas may suggestion po sa kanila, kung hanggat maaari, magtanim sila ng pier. Oo, yun ang problema. Yun ang problema ko. Wala Kasi wala akong taniman. Pero kahit sa hirap ng dinalas ko nitong tag-araw, dapat meron. Meron talaga po dapat ano. Hoy, kung wala akong mga komparente na hinga ng bayaran, mahirapan ako. Anong gagawin ko sa mga isa dami na yan? Ito, pwedeng magbawas. Oo. Ay, hindi nakakaigi kasi nga, hindi mo po pwede laging pitch lahat yan. Takot ako. Baka mamaya nga hindi matunawan. Oo. Ay, malalaki ang kapital. Ay, mahirap. Mahirap po. Kaya ako, dayami, punta ko sa mga kumpare ko diyan, hingi daw kung saan. Yan, sana po talaga makakuha ng pagkain. Kaya po marami, dito po sa Batangas, marami ako na encounter na marami nagbebenta ng bakal dahil hindi nila paghandaan yung sobrang init po, yung mahabang tag-init. Kahit na masal lugar, kita mo yan, mga binibili ko. Kapapayat. Siguro kung saan galing yung wala na rin kumpay. Po sa mga sa Pangasinan to, mga sa Ordoneta daw. Kaya mura daw po ang baka ngayon dahil nga sa kulang sa supply sa pagkain, binibenta na nila. Pwede, pero gano'n din eh. Siya na, baba pa ba siya, mataas. Si Jason naman ang binibigay nga sa akin, kung agkano kuha, siguro magkikita na ng konti. Binibigyan na rin sa inyo. Binibigyan ka sa akin. Kaya di matanong ko rin po pala, kumbaga doon sa pagkain na pinapakain niyo pati feeds, ano po bang pinaka-maintenance ng baka niyo? Ay wala, sinasaksakan ko lang nga ng vitamins. Yung vitamins po? Nagsaksak kami ng isang araw. Vitamins po? Vitamins. Tapos po? Purga. Purga. Yung purgay mo na. Tapos after 2 weeks, vitamins. Vitamins na po. Yun na lang. Yun lang pala. Puro damo na. Ano po yung tuwing... Pwedeng monthly yung monthly. Yung aking Hipaxibet, parang vitamins. Hipaxibet po ang pangalan. Hipaxibet ang akin yata. Hipaxibet. Sasaga. Ay, tingnan mo nga yung ating itinarok. Hipaxibet dyan yan. Yung itinarok natin. Nasaan niya? Patingin niya. Yan, titin natin kung ano yung ginagamit. At may mga baguhan po na gusto magtanong ng mga vitamins na ano. Tapos po yung sa purga naman po, anong gamit nyo? Ang pampurgang ginagamit ko, Albendazole. Albendazole. Sinusupa ko. Dinig sa kayo routing nga rin. Meron ito yung mga. Pwede habang hinahanap nila yung ano, kamusta naman po, di ba sobrang init yung mga nakaraang ano, ito naman mga baka nyo, paano nyo na-maintain yung, hindi naman sila na, kumbaga para napapansin nyo na nanghihina, na stroke. Hindi naman na awa ng Diyos wala. Awa ng Diyos. Yun nga lang, nung umulan ng isang araw ng pagkalakas na, sinipon yung isa ko. Siguro yun ang hindi na kaya ito. Vitamins ito. Ano pangalan? Multivitamins. Nasaan ang pangalan na ito? Ito po, multivitamins. Hipaxibet. Ito po yung pampurga, vitamins. Vitamins. Vitamins, multivitamins. Tapos pampurga po, anong pangalan po? Albendazole? Albendazole. Albendazole yun. Oo. Wala na akong kunin nasa bahay. Albendazole asa ko. Albendazole daw po ang gamit ni Kaya di na pag. Yan lang naman po ang mga maintenance sa mga baka niyo. Pinupurga ni Jason, tapos pagka sa loob ko hindi nagana after 1 month, pupurgahin ko rin ang akin. Pagka napurga ko na, alalayan ko din na makabuhay yung gamot bukid. Makabuhay, mas maganda rin yan. Pampatakaw, pagpuan din ng mga bulate, tanggal din ng tanggal din daw mga sipon-sipon. Yun, ang ginagamit yun. Yan mga yan, nangunguha doon sa kabila ng kwan. Nung makabuhay. Makabuhay. Yun nga po ba matinik yung pag yung ay iba pala yung makahiya, iba pa rin yung makahiya. Iba yung makahiya, yung makabuhay. Pagpatiin niya ako ng makabuhay, meron ko ganyan makabuhay. Baga po, ang mga dito sa mga baka nyo ito, talagang ang ano, wala naman po siya ibang na-encounter kayong sakit. Yun lang, sipon lang talaga. Wala naman sipon. Sipon lang kalimitan. Tapos po yun na nga po, yung isa po ay yun lang, ang pagkain, regular dapat palaging basta kung anong oras, halimbawa ay magpapasiguro sa kanila. Pag pwede sila, may oras sila ng 7, 73, di lagi 73, araw-araw 73. Ako'y commission 8 to 3. Dati mo nagpapakain na sila. Alas 3 to 3. Papakain na mga yan. Dapat pala ganun po kung anong oras sa pakain nyo, yun din ang ano. Hindi pwedeng halimbawa, mamaya na kami pupunta, pakainin ko na lang alas 12, parang mahirap din parang sa ala.
Parang hindi ganun ang practice noon. Kumbaga ipapraktisin niyo rin yung baka nila. Kung alam nila kung anong oras sila kakain. Alam din nila, Kaya yung kalabaw na yun ko na Pag dumating ang mga yan, may dala na ko pa unga na yun. Parang kami alam na. Makakakain na. Ganun na ko na Yun palang kagandahan po. Dapat pala talaga may regular sila pagkain. Dapat regular. Kumbaga kahit sa tao, pag nalipasan ng gutom, masama rin ang lasa. Masama ang lasa. Baka malaw ba? nawawala ng gana na po sa pagkain, ano? Yun. Kaya pala dapat pala talaga yung kumbaga meron talaga dapat silang yung katulad ng ginagawa niyo, meron ko yung parang nilag out na kumbaga anong oras para may schedule. Dapat yan schedule. Ayun naman mga alam na. Parang pagkain. Ayun. Anong oras? Katagal mo kumuha ng makabuhay. Yun po. Pwede ipasyal ko muna dito yung mga baka nila. Ito po yung mga bagong yung mga bagong bili po daw po nila. Yan po. Ito po yung coral nila dito na pinag-aalagaan nila ng baka. Tingnan po natin iba dito. Yan. Ganito po yung style ng ano nila na kulungan. Kumbaga may pagitan siyang semento tapos may bakal dito na mataas. Yan yung ano niya, kain niya. Ito po. Yan, nakahiwala yung tubig. Tapos dito yung damo. Yan po. Ito po yung mga baka nila dito. Napakaraming alaga ni Kuya Eddie dito ng baka. Kumbaga kanya-kanyang toka yung mga mag-aalaga niya dito ng mga baka. Yan po. Ito po yung malaking bakang sungayan. Puro sungayan po dito ang dinadala ni Boss Jason ng mga baka. Yan po. Yung mga interesado po magbaka, ito na po yung pinakamodel nyo ng pagbabaka. Ayan mga Talongs TV, syempre alam ko nabitin kayo sa ating video ng ating part 1. Nagawa po tayo ng part 2. Sinulit na natin yung pagpasyal natin dito sa kay Kuya Eddie na farm ng mga baka. Kaya tayo nagtanong ulit ng ibang impormasyon pa, lalong higit sa pagpapakain nila ng baka at syempre dun po sa kanilang ginagamit na mga maintenance sa mga baka nila at sa pag-aalaga ng baka. At kaya samahan nyo ako sa ating part 2 ng ating video sa ating cattle farm visit dito sa Barangay Bucal, Padre Garcia, Batangas. Ngayon po ay May 28, 2024. Kaya kita-kits po tayo sa ating part 2 ng ating cattle farm visit.